Si Etang, ang batang magalang ni Violeta DJ Lamban. Maagang nagising si Etang. Binati niya ng magandang umaga ang kanyang ina. Gayon din ang iba pang kasama nila sa bahay. Magandang umaga po, Inay. Nanood po ba kayo ng balita kagabi? Tanong ni Etang. Ayon po sa ulat, ay tumataas pa rin po ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19. Inay, bakit po marami pa rin ang nagkakasakit? Kasi ganito yan, anak. May mga taong matitigas ang ulo. Labas sila ng labas ng bahay kahit walang mahalagang gagawin o bibilhin. Paliwanag ng ina. Pumupunta pa sila kung saan-saan sa kabila ng pakiusap ng gobyerno na manatili sa bahay. Kung kaya't sila ay nahahawaan ng virus mula sa mga taong kausap at nakakasalamuhan nila. Inay, ako po, maaari po ba kaming maglaro ni Maring sa labas ng pintuan natin? Kasi po, matagal na kaming hindi nakakapaglaro eh. Hindi pwede, anak. Hindi mo ba alam na bawal pa rin lumabas? Dahil tayo ay kabilang pa rin sa GCQ o General Community Quarantine, na ang ibig sabihin ay bawal pa rin ang paglabas ng mga taong walang mahalagang gagawin. Ang mga batang katulad mo at ang mga taong may edad 60 pataas ay hindi pa rin maaaring lumabas, paliwanag ng ina. Pumunta na sa kusina ang kanyang ina para magluto. Pagkalipas ng 15 minutos, tinawag ng ina si Etang, ngunit wala ito. Natagpuan niya ito sa labas kalaro ang kaibigang si Maring. Etang, halika nga rito, sabi ng ina. Andiyan na po, Inay, sagot niya. Di ba sabi ko sa'yo, bawal lumabas? Bakit lumabas ka pa rin? Magalit na sabi ng ina. Pasensya na po, Inay. Nasabik lang po ako dahil nakita ko si Maring. Hindi ko po sinasadyang lumabas ng bahay. Sorry po, Inay. Hindi na po mauulit. Niyakap ng ina si Etang hanggang sa makarinig ng katok ang mag-ina. Tok, tok, tok. Sino kaya yon, anak? Baka ang tita Melly mo na iyan. Dali, buksan mo na ang pinto. Inay, si tita nga po. Tuloy po kayo, tita. Maupo po muna kayo. Sandali lang po at ikukuha ko kayo ng maiinom. Diyan po muna kayo at pakitay na lang po si Inay, wika ni Etang. Lumabas ang ina ni Etang at nagkwentuhan ang magkapatid tungkol sa mga pangyayari sa kanila buhay sa gitna ng pandemya. Maya-maya ay lumabas si Etang na may dalang dalandan juice. Tita, para po sa inyo, timpla ko, wika ni Etang. Naku, salamat sa iyo, Etang. Ang bait naman ng pamangkin ko. Magalang pa, wika ni Tita Melly. Nagmamadaling umalis si Etang nang hindi sinasadyang nasagi niya ang lamiseta. Kaya, natapon ang dalandan juice sa damit ng kanyang Tita Melly. Tita Melly, sorry po, hindi ko po sinasadya. Pasensya na po kayo.
Huwag po kayong magagalit. Naku, okay lang Etang. Huwag mong intindihin. Nauunawaan kita. Tinatanggap ko ang sorry mo. Masuyong wika ni Tita Meli sabay halik at yakap sa pamangkin. Pinahiram ng nanay ng damit ang Tita Meli, tsaka nila itinuloy ang masayang kwentuhan. Pag-unawa sa binasa, mga katanungan. Bilang isa, ano ang pamagat ng kwento? Bilang dalawa, sino ang batang magalang? Bilang tatlo, paano ipinakita ni Etang na siya ay magalang? Bilang apat, ano-ano ang magagalang na pananalita na nabanggit sa kwento? Bilang lima, bakit mahalaga ang paggamit ng magalang na pananalita? Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ako po si Teacher Christine. Paalam!